pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Sa buong Luzon, maaaring ang Baguio at ang Cordillera ang may pinakamaliit na impluensya ng mga Kastila. Kaya hanggang ngayon, malakas dito ang kultura ng tribo at madalas marinig ang musika ng mga ninuno. Ngunit may ibang malalim na kultura rito na dala ng mga Amerikanong nagtatag ng Baguio. Hindi ito pop o hip-hop. May mga Igorot, cowboy na ngayon. O sa kanilang salita, kinoboyan. At ang kanilang musika, country. Igorot country. Ang Igorot ay binubuo ng sari-saring lipi. Pero pinag-iisa naman sila ng kanilang pagka-cowboy. Kung may cowboy, may Indian. Yan ang fashion statement ni Scott Madon. Pero sa puso, Igorot cowboy si Scott. Mahilig sa country at lalo na sa kabayo. Siya ang leader ng mga ponyboy sa Wright Park sa Baguio. Ito si Redskin. Nangangarera dati ito sa Santa Ana. Santa Ana Nung Racetrack. nasa Santa Ana siya, anong pangalan niya? Sumasagit-sit. Sumasagit-sit. Yeah. Swerte niya, tapos sa Baguio napunta. Imbis na naging tapa. Naging tapas, so ang magandang buhay niya. Oo. Buhay pa siya. Bali, ang range natin laging mahigpit kasi ito medyo masyado talagang born to run. Born to run. Born to run yan eh. Okay. Ako naman sana hindi born to fall, no? Aha. Paano ba nag-umpisa yung pagka-cowboy dito sa Baguio? Sa cowboy, bali yung mga Americans kasi noon, silang Baguio, nagdala ng mga horse dito, kaya dumami. So yun, nagkaroon ng mga cowboy, nakahilig din rin ng mga Pilipino, mga Igorots dito. Kita mo noon, nakabahag, naka-Amerikana, meron naka-cowboy hat. Oo. Howdy, Mamong! Anong? So kami din mag-complete. You go down there, way na piano. Sabi ko, shit, ano ba to? Hello, Red Boy! Hanggang ngayon, nasa dugo pa ni Redskin ang pangangarera. Kaya nang pinatakbo namin, nagdikit sila at sumipa ang Silver Blade, ang sinasakyang kabayo ni Scott. Dito ako nasipa ng kabayo ni Scott. Kasi yung kabayo ko naman, sa sobrang malikot, dumaan siya sa likod ng kabayo ni Scott. Hindi ko na masyado makontrol dahil sobrang lakas at sobrang bilis na. Kaya nung dumaan dun sa likod, nagulat itong kabayo ni Scott. Sumipa. Gusto niya sipain yung kabayo ko, kaso ako yung nasipa. Ito yan, medyo yun, kumikirot ngayon. Papunta na kami sa ospital para pa-x-ray, para manigurado lang na wala siyang crack. Sana malaking buko lang, pero para sure, papa-x-ray. Ay. Pwede na siguro i-taste lang yung parang. Ayan. Yung kami. Sa Manila. Oo, baka buko lang, pero just to be sure. Actually, kaya ko maglakad. Okay lang? Oo. Okay, so yun. Baka mag-produce study. Hindi, bakit kaya ako nilagay sa wheelchair?
Maging sa La Trinidad na malapit lang sa Baguio City, pinagpupuyatan ng marami ang gig ni Sendong.